good rule to follow is yung 5 freedoms. So pag natugunan natin to, I think that's a very good way na masabi natin na that's a responsible pet ownership. So ano ba tong 5 freedoms natin? Una is yung freedom from hunger and thirst, no? So of course, basic needs, yung pagkain at tubig. Dapat laging ang alaga nating aso is may malinis at maiinom na tubig, no? Any weather yan, kahit tag-ulan, kahit malamig or mainit, dapat lagi silang may malinis sa tubig. Yung nutrition dapat angkop sa edad, sa estado ng buhay ng aso natin, at yung activities nila. Ang ibig sabihin nan, kung ang buntis na aso, iba ang nutritional needs nan sa tuta, sa matandang aso, or yung mga aso na sinasali natin sa show, or yung mga for agility dogs. Magkakaiba sila ng nutritional needs, and dapat ito is matugunan or mabigay natin yung angkop para sa kanila. Number 2 naman is yung freedom from discomfort. So freedom from discomfort, medyo malawak tong coverage na to. From their beddings, yung tinutulugan nila, resting place nila, sa laruan na area nila, yung tinatakbuhan or exercise place, until do sa mga areas na ginagalawan nila for other activities like yung paliligo, dapat yung grooming area nila is angkop para dun sa kanilang activities and komportable sila. So, ibig sabihin, nagagawa yung mga kailangan gawin ng komportable yung aso at walang pain or discomfort na nararamdaman. Yan. Number 3 naman is yung freedom from pain, injury, and diseases. So, dapat mapanatili natin na yung ating mga alaga is walang sakit, healthy sila, and kung magkaroon man ng mga unfortunate events na magkasakit or nagkaroon ng injuries, na itong mga to, unwanted tong mga happenings na to, dapat mapadala natin sila sa mga veterinaryo para hindi tumagal yung kanilang paghihirap, kumbaga. Then number 4 is yung freedom to express natural behavior. Aso yung mga yan. Iba ang natural behaviors ng aso sa mga tao. Minsan makakarinig ka sa mga clinic na, Dok, pwede bang patanggal yung mga ngipin, no, mga tuta? Ang sakit kasi, kinakagat kami. Hindi tama yun. Kasi that's a normal behavior ng alaga ng nating aso at dapat hayaan natin silang i-express tong mga to. And lastly, yung freedom from fear and distress. So dapat yung mental state ng alaga natin maayos din, no? Hindi sila takot sa mga handlers nila. Nakakapahinga sila araw-araw at nagagawa nila yung normal activities nila nang masaya sila at hindi takot sa mga paligid nila at sa mga tao sa paligid. So we have to make sure na dapat nabibigay lahat ng kailangan ng aso natin. As nabanggit ko kanina, yung sa 5 freedoms, dapat yun matugunan. Usually it branch out from there na eh. But of course, you have to ensure na regular yung check-up din ng mga alaga natin. Kasi parang tao din yan. Kailangan din ng mga annual physical exam para kung may mga findings, matugunan right away ng mga veterinaryo natin. I think the number 1 mistake na nangyayari is we get too excited, no? Gets ko yung excitement ng new pet owners kasi you always want to have them as soon as possible sa bahay. But sometimes, rehoming them or welcoming them to your new home nang hindi ka pa ready, not only yung sa gamit na yung mga kainan, higaan, dog food, hindi lang dyan eh. Dapat ready ka rin na alam mo na yung mga dapat gawin, naka-ready ka na, alam mo na kung saan ka vet na pupunta na malapit, baka pala walang malapit na veterinary clinic sa area mo, naghahanap ka pa. Tapos, syempre, yung day-to-day activities ng alaga mo, dapat swak din sa schedule mo. May time ka ba para maalagaan sila, masamahan sila sa exercise, madala sila sa mga regular vet visits nila? You have to make sure na you're ready, not only financially, hindi lang porket kaya mo nang bumili ng aso or yung mga gamit ng alaga natin is ready ka na. You have to ensure that you're ready mentally, so alam mo na yung mga dapat mong malaman about dun sa aso na i-welcome nyo sa inyong bahay at tahanan. Dapat alam mo na rin kung yung schedule, dapat talagang may time and effort ka to allot para dun sa alaga nating aso. Proper and early exposure to various animals and humans is very important para yung mga alaga natin, maayos sila towards other animals. Hindi sila nagsho-show ng aggression or anxiety or fear. It still goes back to dun sa freedom of, yung sa 5 freedoms natin, no? Kasi kung yung alaga nating aso, takot towards ibang aso or ibang mga tao, hindi natin makakamit yung 5 freedoms na gusto natin para sa ating alaga. So, it also matters kung ano ba yung mga ibang hayop mo sa bahay mo. Kagaya ko, may mga alaga akong guinea pig, may mga pusa din ako sa bahay. Yung aso ko, magkakasama sila, tanggap nila isa't isa, no? So that's possible. Pero dapat gabayan talaga as early as possible na ma-expose na yung mga alaga natin dun sa mga ibang hayop at tao. I think what's a very good way is to be a good example. So yung mga kinikilos natin na nakikita ng ibang tao, this is a way to show what
good and ano yung proper na pag-aalaga ng mga aso. So by setting a good example, hindi natin napapansin yung ating pamangkin na nakakabata or yung ating mga kapitbahay, nakikita nila. In a way, maiengganyo din sila and maku-curious din sila eh. So ano yung ginagawa niya? In that way, magtatanong sila, magre-research sila, may-educate sila sa ano ba yung tama at mali. When I'm here dito sa farm, isa-isa talaga natin yung i-check, no? So, ilalabas natin yan sa kulungan, papalakarin natin para sure tayo na wala silang problem sa musculoskeletal function nila. Tapos, i-check din natin yan yung sa ilong, kung meron bang nagsisipon ba sila, may exudates ba, sa mata, nagmumuta ba sila, yung tenga, kamot ba ng kamot, namumula, meron na rin bang mga luga or mga exudates na rin, tapos yung buong katawan. So, complete physical check-up sila. But it also helps na on a day-to-day basis, yung mga farm staff dito, responsibility nila to check all the dogs every day also. Then if ever na may mapansin sila, nire-report na nila right away. I'm Doc Rich Briones. I'm a licensed veterinarian practicing for small animals and also exotic animals. I do hold my clinic in Whitestone Animal Clinic in Southwood City, Biñan, Laguna.